Kai Sotto maglalaro pa rin sa FIBA qualifiers kahit may injury. Pero AJ Edu hindi daw totoong injured. Ayan na nga, Kai Sotto nag-commit pa rin sa Gilas Pilipinas kahit meron nga itong iniindang injury at nagkaroon ng concussion sa kanyang huling laro sa B-League. Ayon sa team manager ng Gilas Pilipinas na si Richard Del Rosario, ay nakikipag-communicate sila sa medical team ni Kai Sotto sa B-League at kasalukuyan pa rin na hinihintay nila ang resulta kung makiklear nga itong si Sotto para maglaro sa darating na windows. Yes, we have been in touch with the medical team of Kai's team in Japan, and he has been put under the concussion protocol of the B-League, and we are following that. He's in the process of completing the concussion protocol, but from all indications, he will be available come game time upon completion of those protocols. Bagamat hinihintay pa rin kung kailan nga makiklear itong si Kai Sotto, sa concussion protocol ng B-League ay sinabi nito na kumpiyansa siya na makakalaro itong si Kai sa darating na game against New Zealand sa November 21. Bago yun ay inaasahan ng Gilas na sasama nga itong si Kai sa kanilang bubble training sa Inspire Sports Academy sa Laguna habang hinihintay ang resulta ng medical exam. Ayon naman mismo kay Kai Sotto ay sure na siya na makakasali siya sa darating na FIBA Asia Cup qualifiers. Matapos ngang kumpirmahin ito sa ESPN Philippines na okay na daw siya at maganda na ang kanyang pakiramdam at nakompleto na rin daw niya ang protocols sa kanyang concussion. Kung totoo nga na makakalaro nga si Kai, ay magandang balita nga ito para sa ating Gilas Pilipinas dahil magdadagdag talaga ito ng presence sa loob dahil nga sa ngayon ay hindi pa rin sigurado na makakalaro itong si AJ Edu dahil nga daw sa injury. Ayon kay Del Rosario ay sa ngayon ay kasama nila si AJ Edu sa kanilang training camp. Araw-araw ay ino-observe pa rin ang kanyang tuhod kung makaka-recover nga ito bago pa dumating ang tournament. Okay, AJ suffered an injury in his last game in Japan. Okay, so right now we are in communication also with the medical team of AJ in the B-League, and he needs to undergo strengthening with his knee. As you all know, AJ has a long history of injuries, and once he arrives, he's arriving today, and then we will make our assessment with our trainers, our own trainers and medical staff, and see from there if it depends on his recovery, if he will be available for the window. Okay, and it's unfortunate because the injury happened just days before coming into this window, but we are still hopeful that he can recover in time, and we can only see that once he arrives in the country. Dahil nga sa injury ni Edu ay marami nang fans na nagdududa kung totoo nga ba ang injury nito o pinipake lang dahil simula nga daw nung mag-umpisa at mapasama ang pangalan niya sa Final 12 ng Gilas ay ni isang laro ay hindi pa ito nakakasama. Kagaya na lang daw nung first window against Hong Kong at Taiwan ay nagkaroon nga ito ng injury. Ganon din nung FIBA OQT ay hindi rin ito nakasama sa Latvia dahil nagkaroon din ito ng injury. At ngayong second window naman ay may iniinda na naman itong sakit. Walang katapusang injury daw ito tuwing sasapit ang mga Gilas games. Kaya ang mga pansay nagtataka na rin kung totoo nga ito. Dumating na nga sa point na kahit si Greg Slaughter ay hinahanap na nila dahil kahit daw slow-mo ito maglaro ay hindi naman daw ito prone sa injury. Well, hindi naman siguro ginusto ni AJ na mangyari yon at nagkataon lang talaga na tuwing sasapit ang Gilas game ay may nangyayari talagang kamalasan sa kanya kaya siya na-injured. Sa ngayon ay hindi dapat tayo tumigil sa pagsuporta sa ating Gilas Pilipinas kahit available man sila o hindi. Sa tingin nyo guys, dapat na bang palitan sa pool itong si AJ Edu? I-comment lang sa baba kung ano ang opinion nyo tungkol dito. Thanks for watching. Peace.